Magandang umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega, na nag-aanyaya sa inyong samahan ako muli sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos ngayong umagang ito. Mula dito sa CLJC, Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan at kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging mga panganib sa buhay. Tunay po itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Nilalapit tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa ikapapanuto ng ating pamumuhay. Kapag ito po ang ating naging gabay, hindi tayo maliligaw at malalayo pa tayo sa lahat ng katiwalian at kasamaan. Ngayon po ay January 14, 2021, araw ng Huwebes. Tayo na po at magpapatuloy tayo sa ating pagbubulay dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon po tayo'y nasa Kapitulo 7, chapter 7. Nagtapos po tayo sa ating pagbubulay kahapon dito sa unang verse ng chapter 7 sa malaking hamon na iniwan ni Pablo sa mga taga-Korinto tungkol sa pamumuhay bilang mga anak at bilang bayan na rin ng Diyos. Muli po nating tunghayan itong verse 1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Yung mga bagay na napag-usapan na natin sa nakaraang mga kapitulo. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Pinapakita po dito ni Apostol Pablo na ang mabigyan ng pagkakataong maging bahagi ng plano ng Diyos ang pinakadakilang bagay na maaaring maranasan ng isang tao sa kanyang buhay. Dahil dito'y ninanais niya at laging ipinapaalala na sana maging kagalakan natin, kagalakan nila ng mga taga-Korinto, ang tumugon sa hamon ng pagsunod ng buong pagsisikap hanggang lubos nating kamtin ang kanyang mga pangako. Ang sumusunod pong mga talata ay isang pamamanhik at pagbubukas ng puso ng isang lingkod ng Diyos sa isang iglesia na waring nararamdaman niyang hindi lubusang kasangga sa kanyang pag-iisip at lalo na sa pagsunod sa daan ng Panginoon. Pakinggan po natin ang mga sinasabi ng sumusunod na mga talataan sa sulat na ito ni Pablo. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailan ba hindi namin kayo ginawan ng masama? Itinulak na gumawa ng masama o nilamangan ang sinuman sa inyo? Sinasabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at kami kasama ninyo sa buhay at kamatayan. Lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat naming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan. Nag-uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Paano ba natin nararapat tingnan ang mga pagsisikap na ginagawa ni Pablo at ng mga kasama niya
o kaya'y ng ating mga lingkod upang akayin tayo sa buhay na katanggap-tanggap sa Diyos, sa wari ay naging masyadong masakit para sa mga taga-Korinto, yung pong pagtutuwid na ginawa ni Pablo sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulang sa kanilang katungkulang pastoral sa kanilang mga kasamahan sa iglesia. At na hanggang sa gitna ng sulat na ito ay paulit-ulit na nababanggit, bagamat minsan ay indirect yung paraan ng pagbanggit ni Pablo. Sanhi sa mga kaganapan ay waring naging, sa pakiramdam lang naman ni Pablo po, naging sarado ang kanilang puso kay Pablo, kagaya rin ng nadarama ng iba sa atin kapag tayo naman po ang nasasangkot sa mga katulad na problema at nakararanas ng mga katulad na proseso ng pagtutuwid. Sinasabi po ni Pablo sa kanila na kailan may wala siyang ginawang masama sa kanila para sila'y magkaroon ng masamang damdamin sa kanya o sa kanyang mga kasamahan. Sa halip po, ang kanyang ginawa ni Pablo ay kapahayagan ng pagmamahal at tunay na mga pagmamalasakit sa kanilang espiritual na buhay at hindi bilang paghatol. Ibig sabihin, nung siya po'y naglapat ng disiplina sa kapatid na namumuhay sa kasalanan at inilalagay ang iglesia sa malaking kahihiyan o kompromiso, ay hindi iniisip ni Pablo na siya ay humahatol, kundi ang kanyang pagdidisiplina ay ekspresyon ng kanyang tunay na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa iglesia. Minsan po ay hindi natin makita na ang pagdidisiplina ay isang kapahayagan ng pagmamahal ng mga lingkod ng Diyos. O kaya naman yung ibang mga lingkod ay hindi gumagawa nito at pinababayaan na lang nagkakagulo ang iglesia o nagkakasama-sama ang takbo ng pamumuhay sa loob ng iglesia dahil baka sila mismo hindi nila naramdaman na pagmamahal ang maglapat ng disiplina sa loob ng iglesia at akayin ang mga tao sa paglakad sa tunay na kabanalan at hindi yung kabanalang panglabas lamang. Ang totoo po ay lubos ang kaniyang pagtitiwala sa kanila o kanilang paggalang sa mga taga-Korinto. At kaaliwan ang nadarama ni Pablo dahil sa kanila. At nag-uumapaw nga ang kagalakan dahil po sa kanyang naging kaugnayan sa mga taga-Korinto. Pero lumilitaw na mayroon sa kanila na nag-iisip na iba ang iniisip ni Pablo para sa kanila. Muli po ay naging halimbawa si Pablo para sa atin ng isang makadiyos na pangalagang pastoral. Kasi marami ang pwedeng magpastor sa atin, pero yung makadiyos na pangalaga ay makikita natin sa halimbawa ni Apostol Pablo. Matapat, matapang, at hindi inuuna ang personal na seguridad o security, kundi ang kapakanan ng kanyang mga pinaglilingkuran kahit umabot sa punto na maaaring siya'y mapag-isipan ng negatibo ng mga kapatiran. Para kay Pablo, at ito'y magandang paalala sa atin ng mga lingkod, anuman ang uri ng ating paglilingkod, anuman ang antas ng ating paglilingkod sa iglesia, na una palagi ang ating pananagutan sa Diyos kaysa maaaring isipin ng mga tao sa atin. Kaya nga po, kahit ang pagganap ng ating mga tungkulin ay
mararamdaman ninyo na palaging sumusubok sa katatagan ng atin o ng inyong pananampalataya. May kita po natin sa paraang pinag-aaralan natin ang aklat ng Korinto na hindi rin po natakot si Pablo o kaya'y nag-alinlangan na maging hayag sa mga kapatid ang tungkol sa kanyang mga nararamdaman kaugnay ng kanyang pagganap ng tungkulin bilang isang apostol at pastor sa mga mananampalataya. Magkaminsan po ay natutokso ang isang lingkod na mag-portray o yung magpakita na siya ay malakas, matatag, hindi natitigatig. Ngunit sa loob ay nakatago rin ang takot at mga pangamba. Pero hindi ipinapaalam sa atin. Hindi pinapaalam sa inyo. Si Pablo po ay naiiba dahil wala siyang takot na ilantad ang totoong kalagayan ng kanyang puso. Yan po ay maituturing nating espiritual na kalakasan para sa kanya. Tingnan po natin dito sa susunod na mga talata ang mga kwento mismo ng kanyang struggles. Kagalakan, kalungkutan, at maging ng takot. At kasama naman ito ang pananagumpay. Simulan po natin nabasahin itong talatang 5 hanggang sa verse 7. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panuligsa mula sa labas, at pangamba naman na nasa aming kalooban. Verse 6, subalit ang Diyos na umaaliw sa naghihinagpis ay nagbibigay aliw sa amin sa pagdating ni Tito. Hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin. Maging ang pag-aliw ninyo sa Kanya ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Kagaya ng mga lingkod na nasasangkot sa limuot sa loob ng iglesia, si Pablo po ay nagkaroon din ng mga anxiety sa paglilingkod na hindi basta napapawi hanggang sa malaman niya ang mga resulta ng kanilang mga aksyon na ibinalita naman sa kanila ni Tito na siya pong isa sa sinugo para magdala ng kanyang sulat sa Korinto, yung unang sulat. Sa kanya po niya nalaman ang magandang pagtugon ng mga taga-Korinto sa pagdidisiplinang iminungkahi ni Pablo sa kanila. Ang magandang pagtanggap ng mga taga-Korinto kay Tito ay labis din pong nakaaliw sa kanya at nagpalakas ng kanyang loob. Dito po ay higit niyang napagtanto na ang tamang disiplina kahit nakapagpapalungkot sa iba ay hindi dapat kinatatakutan at lalong hindi niya pinagsisisihan. Sa marami pong mga lingkod, mapapansin natin na sa bagay, siguro halos sa lahat, yung pagdidisiplina ay nakakatakot na bagay. Kaya palaging pinagpapaliban. Kaya ang nagiging masamang problema nito, dagdag, ay lumalala yung problema sa loob ng iglesia. O kaya yung buhay na espiritual ng tao ay lumalala. Nabubuhay siya sa pagkukunwari, nabubuhay, kunyari ay patuloy na naglilingkod, pero nabubuhay naman sa kasalanan. At yung kasalanan niya ay umaapekto sa buhay ng mga tao na
kung kanino hayag na hayag ang mga bagay na kanyang ginagawa, mananampalataya man o hindi. Kita po natin ito na ang pinakamabuti sanang ginagawa ng mga lingkod ay ang harapin kaagad ang problema at ilapat yung tamang pagdidisiplina. At kapag ginawa mo naman ang pagdidisiplina, ito'y nakakasakit ng kalooban ng iba, nakapagpapalungkot. Ngunit sa halimbawa po ni Pablo ay pinapakita niya na hindi dapat kinatatakutan ng isang lingkod ng Panginoon ang maglapat ng disiplina o pagputol sa kasalanang ginagawa ng isang tao na nasa loob ng kanyang panunungkulan o mga nasasakupang kongregasyon. At lalong kung nakasakit man ito ng loob o damdamin ng mga mananampalataya na sangkot, na hindi niya ito dapat na pinagsisisihang gawin, kundi ipinagpapasalamat sa Diyos na nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ito. Pakinggan po natin ang kwento ni Pablo mula dito sa verse 8. Dahil ito pong chapter 7, kung mapapansin ninyo, ay parang nagkukwento lang siya ng kanyang ginagawa. Ngunit sa loob ng kwento na ito ay nakatahi ang doktrina ng pagdidisiplina. Verse 8, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nakalungkot, kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Kasi ang laman po ng sulat ay disiplinahin at pati siyempre ang kongregasyon na hindi nagdidisiplina ay wari na kastigo sa sulat ni Pablo. Verse 9, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Minsan ang iniisip ng lingkod ay yung nakakapinsala sa kongregasyon, nakakagulo ang pagdidisiplina. Kasi maaari itong lumikha ng away sa loob ng kapulungan. Maaring may mga kapatiran na humiwalay o tumalikod dahil sa pagdidisiplina, lalo na ang pamilya ng mga taong sangkot na dinidisiplina. Ngunit hindi siya dapat na kinatatakutan sapagkat ang sakit na pwedeng madama dahilan sa paglalapat ng pagdidisiplina sa taong gumagawa ng hindi tama, samantalang kasama ng iglesia, ay bagamat magdudulot ng lungkot o marahil minsan ay galit, kapag dumating sumadsad ang isang tao na nagkakamali sa pagkaunawa ng kanyang buhay, ito'y mag-aakay sa kanya sa pagsisisi at pagtalikod sa kanyang pagkakasala. Sa gayon, ang pagdidisiplina ay hindi nakakapinsala, kundi tunay na nakapagpapatatag ng iglesia. Sabi niya sa verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabi kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkamali. Ito po'y nagpapakita sa atin na yung wasto at maagap na pagtutuwid
sa mga nagkakamali o gumagawa ng mali sa loob ng iglesia ay ginagamit ng Diyos sa pagtutuwid ng isang nagkakasala. At yun naman ang tungkulin nating mga lingkod. Ang kalungkutang galing sa Diyos, sabi ni Pablo, ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago. Talata 10. Hindi katulad ng kalungkutang dulot ng mundo na humahantong sa kamatayan. Masaya din niyang ginawang halimbawa ang kanilang kaso o yung kanilang kalagayan. Sabi po ni Pablo dito sa verse 11, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na lingisin ang inyong pangalan. Bakit po nangyari yun? Kasi umaksyon si Pablo at inilagay sa disiplina ang mga taong dapat na akayin sa pagsisisi at maibalik sa kanilang maayos na pag-iisip at pamumuhay. Dahil dito, yung nagalit sa hindi tama, nagagalit sa mali ang mga taga-Korinto sa halip na nagpapatuloy ang mali. At nagkaroon sila ng banal na pagkatakot. Yung tao na kanilang kinaiinisan dahil sa ginawa sa kanila, si Pablo po yun, ay pinanabikan nilang makita. Nagbago ang kanyang pagtingin sa kanila dahil binuksan ng Diyos ang kanilang pag-iisip. At naipakita pa nila nitong mga taga-Korinto na sa lahat sa buhay nila ay sadyang hindi nila binibigyang pagkakataon ng kasalanan ay maghari sa loob ng iglesia. Hindi po lahat ng iniisip natin patungkol sa iba ay totoong lahat, kagaya ng naranasan po ni Pablo. Samantalang iniisip niya na may matinding resentment o pagsasara ng puso ang pagkasabi niya dito sa sulat o galit, ayaw hindi na makinig sa kanya ang mga taga-Korinto. Ang totoo pala ay marami ang nagpapasalamat at nagagalak sa kanyang promptness, yung sa kanyang pagiging maagap sa pagtugon sa mga problemang espiritual at moral sa loob ng iglesia. At sa isang manggagawa na katulad natin, yun yung minsan mahirap makita agad. Kasi ang iniisip natin ay ang negative, na kapag nagdisiplina tayo, may magagalit, may masasaktan, at yun ay maaaring magdulot din sa atin ng panghihina. Ngunit nababaligtad pala kapag ating ginagawa ng tunay, maagap, at may pagmamahal yung tungkulin, unay pagmamahal sa Diyos at paggalang sa kanyang mga salita, ay nagdudulot pala siya ng kalakasang espiritual sa mga taong sadyang nagnanais sumunod sa Panginoon. Pero kapag pinababayaan, siyempre ay lalong panghihina ang nangyayari sa iglesia at sa mga mananampalataya. Mula po verse 12 ay ikinuwento na ni Pablo yung kanyang pagsulat at babasahin na lamang po natin ito bago sa ating pagkukonclude dito sa ating pagbubulay ngayong umaga. Sabi niya po dito sa verse 12 hanggang 16, kaya nga ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang sa harapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. Ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil pinasigla ninyo ang kalooban ni Tito. Sino ba si Tito? Isang pastor na kasama ni Pablo sa kanyang team. Verse 14, malaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya.
Sapagkat kung paanong lahat ng sinasabi ko sa inyo ay totoo, napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At lalo kayong napamahal sa Kanya habang naalala niya ang pagkamasunurin niyong lahat at ang inyong pagtanggap sa Kanya ng may takot at paggalang. Labis akong nagagala dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Sa sulat na ito ay sinasabi po ni Pablo na ang sulat nila ay para hindi dahil doon sa taong nagkasala o doon sa pinagkasalahan, kundi para ma-highlight yung pagmamalasakit ng iglesia sa kanila na na-appreciate ni Pablo. Kasi maaring hindi po naramdaman ng mga taga-Korinto na na-appreciate ito, kaya hindi nila nalalaman. Alam naman po ninyo, sa panahon ni Pablo, ang komunikasyon ay napakatagal. Hindi po kagaya sa atin ngayon na segundo lamang, kahit sa panig ng mundo, ay pwede tayong magkaintindihan kung ano nangyayari sa isang lugar. Noon ay kakailanganin pa maglakbay ng napakahabang oras, araw, bago ang iniisip mo ay makarating sa ibang tao sa pamamagitan pa ng sulat. At syempre, kung magkamali pa ng pagkabasa, pagkaintindi sa iyong sinulat, ay lalong malaking dagdag pa sa problema. Pero ang nangyayari pala, samantalang hindi pa nakakarating si Tito sa Korinto, ay ipinagmamalaki na ni Pablo ang mga taga-Korinto kay Tito na siguro sinasabi niya ang mga tao dito ay mapagkakatiwalaan, maaring may nangyayaring hindi maganda at kanilang napapahintulutan o hindi nila sinusugpo sa loob ng iglesia. Pero ang totoo ay sila ay mga mapagmahal na mga lingkod. At nang dumating si Tito sa Korinto, ay napatunayan niya na totoo ang sinasabi ni Pablo. At ito po yung magandang halimbawa na pinapakita ni Pablo sa atin na kapag hindi natin kaharap ang mga tao na sangkot sa ating paglilingkod, higit na mabuti na yung mga positibong bagay ang ating iniisip sa kanila at ikinukwento sa mga tao, lalo na doon sa ating mga dinidisciple. Ang masakit po kasi sa loob ng kahit tinatawag na Kristiyanong iglesia, kapag kaharap natin ang isang mananampalataya, marahil maganda ang ating kinukwento sa kanya at nagpapahiwatig tayo na katanggap-tanggap ang kanyang buhay. Pero nakakalungkot din, marami naman yung pag nakatalikod na, iba naman ang sasabihin sa inyo. Kaya nagugulat ang iba sa atin na pag nalaman mo na kapag kaharap ka, may mga mananampalatayang puro papuri sa iyo, maganda ang binabanggit. Pero pag nakatalikod ka, pinag-uusapan ka at negatibo ang pinag-uusapan patungkol sa iyo. At sa halip na makapagpatibay, lalo po yun nakapagpapahina sapagkat ang hindi nyo nalalaman, yung inyong paraan ng pag-communicate na negative patungkol sa ibang tao ay maaari nagpapahina sa doon mismo sa taong pinagkukwentuhan ninyo na mga kakahinaan o mga pagkakasala ng taong inyong nababanggit na pagkaharap naman ninyo ay hindi nyo pinagsasabihan. Ang tawag dyan minsan ay backbiting o siyempre yung pagsasabi ng iba kapag kaharap ka at iba naman kapag nakatalikod ka. Si Pablo po ay ibang-iba. Kahit kay Tito ay binibuild up niya ang taga-Korinto. Ano pat nang dumating si Tito sa Korinto, bagamat alam niya kung ano ang laman ng kanyang sulat na mabigat para sa kanila, ay naniniwala si Tito na mabubuting tao at mga may takot sa Diyos ang mga taga-Korinto. Hindi sinabi ni Pablo sa kanila yung mga bagay, kay Tito ang mga bagay na nakasisira patungkol sa mga taga-Korinto. At ito po yung magandang halimbawa sa atin. This is a direct application o tuwirang aplikasyon ng kasabihan natin sa panguna na kapag harapan, papurihan mo. Kapag harapan,
sansalain mo ang tao. Sabihin mo ang totoo sa kanya kahit pa nakakasakit sa kanya. Pero kapag siya'y nakatalikod, magagandang bagay patungkol sa kanya ang ikwento mo. Kung tayo ay may ugali na mahilig tayong mag-broadcast ng negative sa ibang tao kapag hindi sila kaharap, lalo kung kayo ay lingkod o pastor, mas mabuti na baligtarin natin pattern sa paraan ni Pablo. At makikita po ninyo ang napakagandang resulta nito, hindi lamang sa sarili ninyo, hindi lamang sa tao na maaring atin na pag-uusapan ng negative, kundi doon mismo sa mga tao na paaring na pagkukwentuhan natin at na nalilikaan ng kawalan ng pagtitiwala sa ibang tao at mismo baka sa atin mismo'y mawalan sila ng pagtitiwala dahil sa paraan ng ating pagsasalita. Bagaman maaring sabihin ng isang makadiyos na kongregasyon ay bunga po ng isang mahusay na lingkod o yung mahusay na manggagawa. Tama din po naman na sabihin natin at isipin na ang mga mahuhusay na manggagawa ay bunga ng isang mahusay at matatag na kongregasyon. Kapag sa isang kongregasyon ay walang tumatayong matatatag at may malawak na pagnanasa sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na yung mga paghayo sa ibang mga lugar, yan po yung nagsasalita ng katatayuang espiritual ng isang kongregasyon. Huwag natin laging asahan, maaari sa pasimula, na ang mahusay na kongregasyon ay bunga ng mahusay na lingkod ng Diyos. Oo, sa pagpapasimula kasi hindi pa nila alam. Pero habang tumatagal, ang humuhusay at tumitibay na kongregasyon ay nagbubunga palagi ng mahusay at matatatag na mga manggagawa. Kagaya ng karanasan ni Pablo kay Tito. Narito po yung ilan sa mga aral na maaari at sana ay natutunan natin sa chapter 7, lalo na kayo ay manggagawa sa leader o anuman ang katungkulan sa loob ng iglesia na may kaugnayan sa pagpapatatag ng iglesia. Una po, ang leader na may pagmamalasakit ay naglalapat ng disiplina kahit malagay sa alanganin ang kanyang relasyon sa kanino man sa loob ng iglesia. Hindi siya dapat natatakot na disiplinahin ang mga taong namumuhay ng mali kahit pa sabihin na natin ang totoo, siya ang pinakamalaking giver sa inyong kongregasyon. Minsan kasi yung mga taong namumuhay sa kasalanan, nagiging giver. Kasi pag giver, nakakaroon sila ng leverage sa damdamin ng mga namumuno kasi parang napakabait niya at ayaw nila saktan ang kanyang damdamin. Pero may mga tao kailangan mong saktan ang damdamin. Minsan kailangan sila'y mailagay sa kayahiyang sitwasyon para sila magsisi at magbalik loob sa Diyos. So para kayong doktor na nag-uopera ng isang may maselang karamdaman sa loob ng katawan. Sinasaktan mo siya habang siya'y inooperahan at habang siya'y nagpapagaling. Subalit pagkalipas noon ay isang malusog na pangatawan ang kanyang mararanasan sa mahabang susunod na panahon ng kanyang buhay. So ano po ang prinsipyo dyan? Ang leader na may pagmamalasakit, kung talaga may pagmamalasakit tayo sa iglesia, ay naglalapat ng disiplina kahit na malagay sa alanganin ang kanyang kaugnayan sa kanino man sa loob ng iglesia. We do not desire na maging popular. Kapag po ang isang pastor ay naghangad na maging popular o kaibigan ng lahat palagi at hindi nakakagalitan sa loob ng iglesia, yan ang pasimula ng pagkabulok ng kapulungang ating pinapangunahan. Pangalawa, ang pagdidisiplina ay isang anyo ng pagmamalasakit at pagmamahal na laging kinakailangan. Kung sa tahanan, ang hindi pagdidisiplina ay nangahulugan ng hindi tunay na pagmamahal, sa iglesia po ay lalo na.
ang pagdidisiplina po ay pagmamalasakit. Kaya kung hindi kayo nagdidisiplina, manggagawa kayo, ngunit hindi kayo naglalapat ng disiplina, minsan naging konsentidor pa sa gumagawa ng kasalanan, yan po hindi pagmamahal. Yan ay pagkonsenti at pakikiayon sa mali na dapat ating pinipigilan. Pangtatlo, ang wasto at maagap na pagtutuwid ay ginagamit ng Diyos sa pagtutuwid ng isang nagkakasala. Kaya kung wasto yung paraan natin at maagap yung hindi pinagtatagal, ginagamit po ito ng Diyos para akayin sa pagsisisi ang nagkakasala at sa ganon ang kanyang pagbabalik loob ay hindi lamang magliligtas sa kanyang kaluluwa, kundi magpapatatag at magpapasigla, magpapaging credible sa patutuo ng isang iglesia sa isang community. Nakalimitan yung community na yun na nakakaalam ng kasalanan ng sinuman sa mga tao sa loob ng iglesia. Ano po ang kailangan? Wasto at maagap ng pagtutuwid para maibalik sa tamang senses, spiritual senses, ang isang nagkakasala o namumuhay sa kasalanang mananampalataya. At pang-apat, kapag inilalapat ang tamang disiplina, ay malalaman mo kung sino talaga ang mga taong iyong mapagkakatiwalaan at kasangga sa loob ng iglesia. Hindi mo malalaman ang tunay na kakampi ng Diyos at ang tunay na nagmamalasakit sa kabanalan ng iglesia hanggang hindi natin inilalapat ang tama, makatwiran, makadiyos, makabibliyang paraan ng pagdidisiplina. Kapag lahat ay ginawa mong kaibigan, irrespective kung namumuhay sa kasalanan, malaki pong problema. Kaya anong kailangan? Ilapat ang tamang disiplina, sapagkat sa pagdalapat ng tamang disiplina, malalaman mo ang mga tunay na kasangga, ang mga tunay na nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Nawa, kung may mga kapatid na manggagawa na nakikinig ngayong umaga, at hindi kayo kagaya ni Pablo sa paraan ng pagdidisiplina, nasain po ninyo mga kapatid, na gawin ito na mas maagap at wasto. Dahil ito ang tunay na magbubukas, magtatatag ng iglesyang tunay na nagmamalasakit, tunay na sumasamba sa Diyos. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo at purihin ang Diyos sa gagawin sa inyong buhay kapag ating sinundan punto por punto ang mga halimbawang iniiwan ni Pablo sa atin bilang lingkod ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa ating mga ipapanalangin. At syempre, una po sa lahat, ang ating bansa palagi at ang ating mga gawain. Dito po sa Calapan ay may naka-schedule kami ang iglesia na bautismo sa araw ng linggo. Isama po natin sa panalangin dahil ito ay gagawin pagkatapos ng pananambahan. At yung lugar kung saan gagawin ito ay panalangin po natin na maging patotoo doon sa mga tao na nandoon at patotoo din sa buong kapulungan ang pagbabautismo na ito na gagawin sa Sunday. Ipanalangin po natin ang patuloy na pag-aliw ng Diyos sa mga naulila ng kapatid natin sa Cavite na kinuha ng Panginoon ng isang araw. Naniniwala tayo na kagalakan sa langit ang kanyang pagpiling ng permanente sa Diyos. Ngunit siyempre may kalungkutan dito sa lupa sa mga taong kanyang naiwan na nagmamahal sa kanya. So ipanalangin po natin
ang mga nabubuhay na makita nila palagi sa gitna ng kalungkutan ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Sister Nelda. Mga may sakit, patuloy po nating ipanalangin ngayong umagang ito. Sige po, tayo mo ko. Panginoon, kami nagpapasalamat sa buhay at halimbawa ni Apostol Pablo bilang lingkod na aming matayang sinusundan. At kami po ay nai-encourage sa kanyang paraan ng pamumuhay, sa kanyang tapang, at sa kanyang lalim at laki ng pananampalataya sa iyo para sa lahat ng kanyang ginagawa. Panginoon, aming panalangin po na ngayong umagang ito, itanim mo sa amin ang ganong kalaking pagmamahal sa iyo at sa iglesia. Ikaw nawa ang tunay na maging mahalaga sa amin upang ang iglesia na ibinigay mo at pinangungunahan namin sa aming mga lugar ay mabuhay ng kalugod-lugod at patuloy na nag-aakay ng mga tao sa ikababanal at ikalalapit ng tunay sa iyo. Nais po namin ipanalangin din ang aming bayan na patuloy mo kaming kalingain. Bigyan ng kaisipang galing sa iyo ang mga namumuno. At Panginoon, kagaya ng ginawa mo kay Pablo, lalo na doon sa mga taga-usig, iyo silang tamnan ng karunungan galing sa iyo at magpakilala ka sa kanila at baguhin mo ang takbo ng kanilang pag-iisip upang kanilang mga pagpapasya ay maging tunay na sa katatagan, mabuting buhay ng mga tao. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat sa lahat ng mga doctors and nurses at mga kasama sa paglaban sa mga karamdaman. Kasama na po itong sa COVID. Ilayo sila sa pagkahawa at pagkakahawa sa iba, sanhi sa kanilang paglilingkod. Aming panalangin po na sila iyong kakalingain, patuloy na iingatan, lalo na yung mga kapatiran naming lingkod mo sa ganitong larangan ng paglilingkod sa mga tao. Pinapanalangin po namin ang mga may karamdaman na patuloy mo silang hipuin ay mapagpalang kamay. Mga tao na aming pinanalangin noon hanggang ngayon na nanatiling malakas, buhay, panalangin po namin sila iyong kalingain kung nasa banig pa ng karamdaman at dagdag ng lakas at buhay at tulungan silang magpasalamat sa iyo sa kabila ng kanilang mga nararanasan. Panginoon, amin din po pinapanalangin ang mga gawain ng iglesia, ang gawain ng iyong mga anak na naglalayong patuloy na ipaabot sa mga hindi pa sumasampalataya ang mabuting balita ng pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po kami at samahan sila na biyayaan ng kanilang mga salita at pagtuturo ay magbunga ng tunay na kabutihan at kalakasan espiritual sa kanilang mga pinangungunahan. Pagpalain niyo po yung baptism dito sa Kalapan sa Sunday, maging patotoo nawa ito ng iyong pagliligtas at ng pagbabagong ginagawa mo sa buhay ng mga sumasampalataya sa iyo. Samahan po sila at palalakasin ang loob upang mas marami pang mga kaluluwa ang maakay sa iyo araw-araw. Panginoon, amin din pong isinasama sa pananalangin ang patuloy na kaaliwan sa pamilya ni Brother Eds Saludar sa pagpanaw ng kanyang may bahay. Maraming salamat na ikaw ang kanilang magiging kakalinga at muog sa kanilang buhay araw-araw. At kung ginamit mo sila sa panahong buo ang kanilang pamilya, ngayong nawala na si Sister Nelda, mas gamitin po nyo sila at buuin sa kanilang kaugnayan sa isa't isa at higit sa lahat sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain po sa kabuuan ang iglesia sa Dasmariñas upang ang pagkawala ng isang kapwa leader ay hindi magpahina kundi magpalakas at maglalagay po kayo ng tao na kahalili niya
sa iglesia mo para patuloy siyang maglingkod na hindi nakukulangan, kundi lalo mong pinagpapala. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyo ang aming pagtitiwala. Panalangin din po namin ang bawat lingkod, kaugnay ng aming pinag-aralan ngayong umaga, pinagbulayan. Gawin silang tunay na mga lingkod na nagmamalasakit sa iglesia mo sa pamagitan ng pagtuturo ng tama at pag-aakay sa mga tao at pagdidisiplina kung kinakailangan para ipamuhay namin palagi ang tama at kalugod-lugod sa iyo. Samahan po kami at bigyan ng malaking pananampalataya sa ganitong napakadakila at napakalaking tungkulin. Pagpalain niyo po kami sa araw na ito ng aming mga iisipin at ang aming gagawin ay mga bagay na tunay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming panalangin. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong umaga at sa mga nagsishare ng ating mga video. Purihin ang Panginoon at naway gamitin ng Diyos ang ating mga pagtitipong ganito araw-araw para maglapit ng mga kaluluwa sa Kanya. Pagpalain po tayong lahat.